Sa nakaraan nating episode, ginamit ni Kapka ang bagong teknik, ang pinagsamang troop style at Hoshinai style hand-to-hand combat. Isang binagong teknik na kung saan hindi pa nakikita ni Kaiju number 9. Ngunit sa gitna ng sagupaan, biglang nagbago ng anyo si Kaiju number 9. Isang nakakatakot na kombinasyon na tila pinaghalo ang kapangyarihan ng Kaiju number 9 at Kaiju number 2. Dalawang halimaw sa iisang katawan. At ngayon sa pagpapatuloy ng labanan ng dalawa, umatake nga ng malakas sa suntok etong si Kaiju number 9 na nailaga naman din agad ni Kapka. At kasabay nga ng paggamit niya ng isang teknik, ang number 1 modified barrage blast. Sabi ni Kaiju number 8 nga dito mga lods na gumana ang mga variation. Kaso at biglang sumagot etong si Kaiju number 9 na gumamit ka ng galaw na hindi ko pa nakikita. Natutunan ko na ngayon. Napaisip si Kaiju number 8 mga lods. Ang paggamit ng mga teknik na to ay pabor sa kanya. Kailangan kong tapusin ito sa isang suntok. Kung hindi, malalaman niya lahat ng mga galaw ko. Napangisi nga itong si Kaiju number 9 mga lods at napasabi na ipakita mo pa sa akin ang lahat. At napasabi nga itong si Kapka na pero kailangan kong gamitin ang mga ito para tiisin ang mga atake niya. At ginamit na nga niya dito yung number 4 modified rising blast. Tinamaan ng matindi itong si Kaiju number 9. Duguan pero nakangiti pa rin. At napasabi nga ito na may iba ka pa bang tinatago dyan? Ang saya naman ito. Napaisip si Kaiju number 8 mga lods itong si Kapka. At sinabi na kung magpapatuloy ito, mauubos niya lahat ng galaw ko. At sa command center nga napasabi itong si Okonogi na masama to, nakaka-adapt na si number 9 sa kanya. Saglit na lang, mauubos na ang mga atake niya. At bigla ngang sumagot etong si Hoshinan na hindi lang yun ang problema. Mahigit 30 minuto na mula nang nag-transform etong si Kapka bilang number 8. Napansin namin na ugnayan sa pagitan ng haba ng kanyang transformation sa pagiging kaiju. Kung siya'y mananatili sa pagiging kaiju ng matagal, hindi na makakabalik sa kanyang anyong tao si Kapka Hibino. At bumalik nga ang eksena dito kay Kapka. At napasabi niya ito na ang iba, siniguro nilang makarating ako rito. Hindi ko kayang matalo. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan ko lang isang suntok lang sa kornya. At napasabi niya itong Kaiju number 9 na mukhang wala ka ng bagong galaw ha, Kaiju number 8. At bigla ngang umatake si Kaiju number 9 mga lods. Number 6, Thunder Emperor. Si Kaiju number 8 naman ay bigla na lang sumalag gamit ang buong lakas ng kanyang katawan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pagitan nila. At sa tindi ng impact nabasag ang bahagi ng dibdib ni Kaiju number 8. At napasabi na nga lang ito na biglang lumitaw si Kaiju number 9 sa harapan niya. Mabilis na dinampot ang korneto. At napasabi nga lang itong si Kaiju number 9 na checkmate. At sa command center naman biglang napasalita itong commander na oh no, si number 9, sisirain niya ang core ni Kapka. Ang lahat ay nagulat, nagpanik habang nakikita sa monitor ang kalagayan ni number 8. At habang hawak nga ni Kaiju number 9 ang core ni number 8, sinabi ni Kaiju number 9 na sayang, mukhang ito na ang katapusan. At napasalita nga ito si Kapka mga lods na hindi pa ngayon number 9. At bigla ngang nag-flashback itong si Kapka. Pinakita ang dalawang bata na nakatingin sa nasusunog na lungsod. Simbolo ng kanilang pinagmulan at dahilan ng pakikipaglaban. At bumalik ang kamera dito kay Kapka mga lods. Nakatitig, puno ng galit at determinasyon. At napasabi nga ito na dahil meron akong ultimate childhood friend. At bigla nga sumabog ang braso nito ni Kaiju number 9 mga lods. Sobrang lakas na atake ang inabot nito. At biglang nagsalita si Mina Ashiro na ganito ka na talaga simula pagkabata natin. Palagi kang sumusong mag-isa sa mga panganib. At sumagot etong si Kapka na haha, grabe, ang lakas talaga ng mga atake mo. At sinabi ni Mina na huwag kang mag-alala, buti na lang nandito ako sa tabi mo. Biglang nag-flashback ang eksena sa panahon ng mga bata pa sila. Tinanong ni Mina si Kapka na
Anong klaseng troop member ang gusto mong maging, Kapka? Well, isuot ko ang battle suit ko at makakamit ng record-breaking na 99% release force. Magiging master swordsman din ako at pinakamalakas na gunner din. Tatalunin ko ang 10,000 monsters at magiging pinakasikat na commander ako sa loob ng 10 sunod-sunod na taon. Sumagot si Mina. Anong klaseng corny at gawa-gawang kwento mong yan? Ang childish mo. At sumagot nga si Kapka na, Hoy, ikaw, anong gusto mo? Gusto kong makapagligtas ng maraming buhay. Mga kasamaang sundalo, mga sibilyan, pati mga alaga. Walang kahit sino na makakasama ko sa deployment ang mamamatay. Yan ang klaseng troop member na gusto kong maging. Sumagot nga itong si Kapka na medyo unrealistic na walang namamatay. At sumagot uli si Mina na, sino ka para magsabi kung ano ang realistic at hindi? At sumagot si Kapka na, kaparin natin yan, gawin natin, tayong dalawa, Mina. At bumalik nga yung eksena doon sa kasalukuyan. Napasalita itong si Mina na, sinungaling ka. Sabi mo nasa likod lang kita. Akala ko hindi ka na darating. At napasagot nga itong si Kapka habang kamot ulo na, sorry, kasi nung nasa rooftop tayo hindi mo naman inaasahan ang tulong ko. At sumagot si Mina na, gusto mo naman talagang tapusin mag-isa, di ba? Sumagot si Kapka na, tama, pero tinulungan ako ni Ichikawa na maintindihan na hindi ganun gumagana ang mga bagay. Sumagot si Mina na, Ichikawa ha? At sabi ni Kapka naman na, pasensya na, hindi lang dahil nahuli ako, kundi dahil hindi ako naging taong inaakala kong magiging ako. Sumagot si Mina na, hindi rin naman ako naging inaakala ko na iniisip ko nun. Pero kahit ganun, kailangan pa rin natin magpatuloy. At bigla nga sinabi ni Kapka na, humanda ka, paparating na. Sumagot si Mina na, oo, Kapka, salamat at dahil nasa tabi kita. At biglang naalala ni Kapka ang lahat ng pangarap niya. At wala ni isa sa mga iyon ang natupad. Maliban sa natitirang pangako, mananatili akong nasa tabi mo. At handa na nga ang dalawa, isang huling pangakong dapat tuparin. Ipulin natin ang halimaw, sabay tayong dalawa. At muling magsisimula ang bagong yugto ng bakbakan. Ang mga tao ay nakatingin sa monitor, lahat nakatutok at nag-aalala, ngunit umaasa. Si Mina at Kapka ay sabay na sumugod. Si Mina ay nagpapaputok ng kanyang rifle habang si Kapka ay mabilis na nakikipagsagupaan kay Kaiju number 9 sa malapitan. Di nagpapatinag itong si Kaiju number 9, nagpapaulan ng mga atake. Sumabog ang lupa sa lakas ng kanilang mga pag-atake. Pagsugod ni Kaiju number 8 ay sabay ding umatake si Kaiju number 9. Ngayon, malinaw na hati sa dalawang personalidad ang galaw nito. Yung dalawang kamay niya mula kay Kaiju number 2, diretso ang sabayang suntok at sabayang depensa laban kay Kapka. Habang ang dalawang braso nga ni Kaiju number 9 ay nakikipagpalitan ng atake dito kay Mina Ashiro. At bigla ngang umatake si Kapka ng agresibo. Sumugod siya ng todo lakas. Isang matinding suntok diretso kay number 9. Sinalubong naman iyon ni Kaiju number 9, pero dahil sa tindi ng impact, napunit ang isa sa mga braso nito. Habang nagpapatuloy ang sabayang atake, tuloy-tuloy ang pag-atake ni Kaiju number 9 gamit ang mga ekstrang kamay nito. Binobomba ng sunod-sunod na projectiles itong si Mina. Hindi naman nagpapatinag itong si Mina habang binibigyan ng eksaktong cover fire itong si Kapka. Sa command center nagulat ang mga tao. Napasabi nga sila na napakahusay yung cover fire niya. Parehong malakas at perpektong tama. Hindi ko pa siya nakitang ganito kahit noong magkasama sila ni Vice Commander Hoshina. Lalong tumindi ang tingin nila kay Mina. At napasabi niya na, this side of Commander Ashiro, ito yung anyo niya na lumalabas lang kapag seryosong pang-ubusan na. Kasabay nun ay nagsalita ang isang commander. Sinabi nito na mag-iiba na ang takbo ng laban ngayong may suporta na tong si Kapka. Kaya na niyang gamitin ang mga teknik na pinakita niya. At habang patuloy ang bakbakan ng dalawang grupo,
Biglang napaatras etong si number 9. Bumuelo siya at naghahanda ng panibagong brutal na atake. Sa command center biglang nagsigawan ng mga tao dun. Paparating na ang shockwave ni number 2. Agad na bumuelo si Kafka. Tumalon siya ng ubod na lakas. Sunod nga nun ay tumama ang napakalakas na shockwave ni Kaiju number 2. Malawak, umaalon, winawasak ang lahat ng nadadaanan. At nakaiwas naman itong si Kafka. At napasabi nga dun sa command center na naiwasan niya. Hindi lang si number 9 na marunong matuto. Napasabi nga ang isang commander na natutuhan niya rin yun nung nakipaglaban siya kay Isaw. Biglang umatake si Kaiju number 9 gamit ang isang long range. Isang kakaibang teknik, hindi gaya ng mga una nitong galaw. Sumabog ang lupa at napasabi nga sa command center na hindi iyon galing kay number 9 o number 2. Wala tayong data tungkol sa ataking yun. Ilang abilidad ba meron ito? At napasabi nga si Mina na Kafka, maraming halimaw ang nasa loob ng katawan niya. Hindi ko alam kung ano ang mga iyon. Basta mag-iingat ka. Meron pa siyang tinatagong kakayahan. Nagpatuloy sina Kafka at Mina sa sabayang pagsugod kay Kaiju number 9. At sa isang iglap nga'y mabilis na nabaliktad ni Kaiju number 9 ang sitwasyon. Isang malakas at diretsong atake na nagpabaon sa pader dito kay Kafka. Kasabay nito, sinabayan ni Kaiju number 9 si Mina sa long range combat. Isang mabilis at brutal na palitan. Pero nang ibinato ni Kaiju number 9 ang sunod-sunod na bala ng enerhiya, hindi kinaya ni Mina at tumalsik siya pabalik at bumaon sa pader. At sa command center maririnig ang tinig ng isang commander. Hindi sila umabot kahit pinagsama pang lakas ni Ashiro at number 8. Ito na ang hangganan ng kanilang kayang gawin. Sabay nito sa evacuation shelter, napatigil ang mga tao. Tahimik ang lugar. Puro kaba at pag-alala habang nakatingin sila sa screen. Biglang ang nagsalita itong si Kafka na tama ka number 9. Isa kang kalabang kahit si Commander Narumi at ako. Hindi namin kayang harapin ng sabay. Sumunod agad ang flashback, ang bilin ni Hoshina. Huwag mong ikukwento to kahit kanino. Kasama dyan si Commander Ashiro. Ang hand-to-hand combat ay matagal ko nang tinatago kay Mina. Pero ito ang teknik na itinago ko kahit kay Vice Commander Hoshina. Ang pinakalihim kong galaw. Napasabi itong si Kafka na may 1 minuto lang ako na kayang kontrol. At sa loob ng isip niya may boses na paulit-ulit na bumubulong. Ako papatay, ako papatay. Tumayo si Kafka, kumalma ang hininga. Alam kong gusto mo pumatay, kaya hahayaan kitang lumaya. Ibigay mo sa akin ang lakas mo! At eto nga mga lods, yung maliit na kaiju na pumasok sa kanya noon, yung larvae, yung dahilan ng pagiging kaiju number 8 niya. Dito, nag-berserk mode siya at biglang sumabog ang kapangyarihan niya. Nagulat ang lahat sa command center, maging si Mina Ashiro at napasabi ang isang commander na parang katulad noong nangyari dati. Tapos ipinakita si Narumi, isang flashback mga lods. Sinabi niya kay Kafka na gusto mo ng tulong ko para sa secret training? Oo, yung lakas ng number 8 nung nag-berserk siya at nakipaglaban kay Isao Shinomiya. Kung magagamit natin yun bilang secret weapon, malaki ang chance natin talunin si number 9. Numisi si Narumi at sinagot siya, ano ba? Isang hamak na troop member humihingi ng pabor sa commander? Sino sa tingin mo ang sarili mo, ha? Sumagot si Kafka na alam kong hindi ko dapat gawin to, pero ito si Commander Narumi lang ang pwede kong mapagsabihan nito. Sumagot si Narumi na okay fine. At dagdag pa niya, sakto lang, meron din akong isang bagay na gusto kong subukan sa totoong laban. Lumapit siya at sinabi pa na sana handa ka, baka hindi ka na makabalik kapag sinimulan mo to. Lumaban ka para sa kinabukasan mo, lampas pa riyan. At nagsalita nga itong si Kafka na kung hindi lang sana umabot sa ganito. At biglang nag-berserk mode na nga itong si Kafka. At napasigaw naman itong si Mina Ashiro na tumigil ka Kafka! At ngayon nga mga lods, nag-berserk mode na nga itong si Kafka. Ang anyong minsan niya nang ginamit noong hinarap niya si Isao Shinomiya. At sa pagkakataong ito, kaya na niyang kontrolin sa loob ng 1 minuto.
Pero magiging sapat ba ang lakas na ito para tuluyang papagsakin si Kaiju number 9? Yan ang malalaman natin sa susunod na episode ng Kaiju number 8 Season 3 manga review natin. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.